inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamalo at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, minamahal ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Malakas na palakpak kay Yahweh El Shaddai. Ibang palakpak na gustong tumanggap ng kalakasan. Hallelujah. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At higit sa lahat, happy anniversary po sa inyo ng 31st anniversary. Opo, magandang hapon din po sa mga taga-Lagunde, at maging mga taga-St. Jerome, mga guest choir, at lahat ng mga tumugol ngayong hapon sa anniversary ito. Maraming salamat din po sa mga manggagawa sa Lagunde Pueblo na kung saan ay nagpapatuloy sa paglilingkod ko. Okay, tayo po ay mag-aaral pa ng salita ng Diyos. Kasakamay ang may dumaranas o may dinaranas na mga kabigatan. Hello? Okay. So, sa ating pong nabasa ay pamagatan nating paanyaya ng Diyos. Sa English po ay invitation of God. Tama ba yung English ko? Brother Master Mixer, pwedeng pakihinan ng aking high. Pakihinan ng high ko. Okay. Sa salitang invitation, mga kapatid, siguro tayo naman lahat ay tumanggap na ng invitasyon. Maaaring inimbitahan ka o binigyan ka ng invitation na dahil may birthday. Tama po? Tumanggap ka ng invitasyon dahil kasal ng kaibigan mo. Ano po? Ano pa? Tumanggap ka ng invitasyon dahil sa ninong ka ng anak niya. Hello? Diba? Invitasyon na para maging ninong. Invitasyon para maging ninong sa kasal. Ano po? Ngayong hapon, nasa kamay ang tumanggap ng invitasyon para sa anniversary itong hapon. Hindi man letter or card, kundi nasabihan ka. Kung nasabihan tayo, tayong lahat ay tumanggap ng invitasyon mula kay Yahweh El Shaddai. Amen? Mga kapatid, kung bakit ang invitasyon ay kinakailangan, mga kapatid. So, ang invitasyon ay para ikaw at ako ay lumapit. Tama po? Amen. Salitang lumapit. Bakit pinalalapit? Excuse me. Brother technician, pakihina po ng high ko. Naka-feedback po, mga kapatid. Bakit sinabing lumapit? Kasi ang tao nung araw, sa Genesis 17, sa Genesis chapter 3 verse 1 to following verse, ang tao ay malapit sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Naririnig ng tao ang yabag ng Diyos. Nakikita nila ang Diyos, mga kapatid. Pero, nang ang tao ay magkasala, ang tao ay napalayo mula sa Diyos. Dahil sa ano? Dahil sa kasalanan. Nagkasala ang tao ng araw. Maging si Eva at si Adan.
Sabihin natin, ang tao ay nakikita, nakasalamuha ni Yahweh. Pero ang tao na magkasala, sila ay napalayo mula sa Diyos. Mga kapatid. Kaya kung ating titignan ang imbitasyon ng Diyos, maging noon, maging sa mulang sinulat ito, mga kapatid, hanggang ngayon ay imbitasyon pa rin ng Diyos sa ating lahat. Ano po? Imbitasyon, hindi para lang sa isang grupo o sa isang tao, kundi para sa lahat. Na ang kanyang panawagan ay lumapit tayo. Anong dahilan? Bakit tayo pinalalapit? Ang dahilan para ang mga may problema, kabigatan, ano pa? Mga may karamdaman ay magkakaroon ng kagaanan, kapahingahan sa buhay. Gusto ng Diyos na ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi sakitin, hindi magulo, ano ba? Ha? Hindi naghihirap, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid. So ang rason, dahil pinalalapit ng Diyos ang tao, kasi man na maging nung unang panahon, maging sa panahon ni Moises, ay grabe o sa dami-dami ng batas na iniatas sa mga tao. Kung hindi ko pagkakamali ay 613 na mga batas. At isa na diyan, ang bawal kumain ng hayop na biyak ng kuko. Isa na diyan ang batas o utos na huwag hihipo sa taong duguan. Mga kapatid. So sa dami, mga kapatid. Kaya kung ating titignan, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay tayo ay magkaroon ng isang desisyon na tayo ay makalapit sa Kanya, mga kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, sa ating kapanahunan, lalo na, nasa kamay ang matagal na sa gawain. Talaga? Nasa kamay yung bago lang. At yung ngayon lang dumalo. Okay, nalo, mga kapatid. So, ang bawat isa, mga kapatid, ay pinalalapit para makatanggap tayo ng kapahingahan. Kapahingahan na kung saan ay sa pamamagitan ng ating pagtugon, mga kapatid. Ano po? At mayroon pong mga ilang example po dito, mga kapatid, na kung saan sa gitna ng ating paglapit, sabi ng John 6:37, ang lahat na lumalapit ay hindi niya itinataboy. Hello? Hindi niya tayo itataboy. Pagkos kanya tayong kakalingahin, tutugunin sa ating mga pangangailangan. Amen? Nasa kamay ang may pangangailangan. Lahat mayroon. No? Pangalawa, mga kapatid, na kung pagdadagdag, example, mga kapatid, ay tayong lahat, kapag makalapit tayo sa Panginoon, ay tatanggap tayo ng kagalingan. Hello?
Sa kamay ang mga may karamdaman. Talaga? Sabi ko mga kapatid, ng Luke chapter 8, verse 44, lumapit ang babaeng dinudugo sa likuran ni Jesus at hinipo niya sa laylayan ang damit ni Jesus at pagdakay gumaling siya o tumigil ang kanyang pagdudugo. Once na makalapit tayo o ang tao ay pinapagaling kapag may karamdaman. Tama po? Kapag may karamdaman. Ang hindi man kayang pagalingin ng tao o doktor, kapag ikaw at ako'y makalapit sa Panginoon, tiyak yun. Ang hindi kaya ng doktor, kaya tayo pagalingin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Pangatlo po mga kapatid, na halimbawa, gaano man tayo makasalanan. Nasa kamay ang makasalanan. Sa isip, sa salita at gawa. Lalo na yung dapat natin gawin na hindi natin nagawa ay isang kasalanan. So ang imbitasyon na lumapit maging sa Isaiah chapter 1 verse 18, mga kapatid, ay nandun ang kanyang paanyaya. Dahil sa lahat tayo ay nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala, mga kapatid, ito sinasabi niya, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami o karumi ang ating puso sa kasalanan, kaya po itong gawing isang busilak sa kaputihan ang iyong puso. Hello? Amen? Kaya ng Diyos na linisin ang ating karumihan. At kapag ang bawat isa sa atin ay nakalapit sa Diyos, pinagpala ng Diyos, pinatawad ng Diyos, ang hindi ka man matulog dati, madaling araw na, pag makalapit tayo sa Diyos, inabot tayo ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, paghiga pa lang natin mamayang gabi, tulog agad tayo. At bukas, gigising tayo, makakasigaw tayo, ang sarap ng tulog ko. Hello? Pero yung hindi lumalapit sa Diyos, alas 3 na madaling araw, hindi pa rin makatulog-tulog. Bakit? Kakaiba ang Diyos kapag ikaw at ako'y makakalapit sa Kanya. Pinapagaling na, pinagpapala na, pinagdilinis na ang ating puso kalooban, at tayo ay tumatanggap ng kapanahagan. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid. So, sa bawat isa sa atin, mayroon tayong dapat gawin. Yan. Ano yun? Una, dapat ikaw at ako ay mananampalataya. Salamat sa 3 kalahating sumunod, mga kapatid. Ito'y sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Kasi po, mga kapatid, kung ating titignan, ang ating pong binasa, para magkaroon ng kapahingahan ay pasalin ang tawag doon. Yung pasalin ninyo ang yung ano? Pasalin, magaan ang sa Bisaya, yogo. Pero dito sa Bible, hindi ko ito literal. Alam niyo kung bakit? Ang literal na yoke ay
Dito po yan nilagay sa baka o kalabaw na pang-araro. Yok o pamatok, sabi sa Tagalog, mga kapatid. Magaan ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. Sa pamamagitan po yun, mga kapatid, ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tawag dito unang dapat gawin ay pananalig o pananampalataya, mga kapatid. Ang yug na ito o pamatok na ito na tinutukoy dito ay ang kanyang kautusan o kautusan ng Panginoon. At isa na dyan ang 10 Commandments, mga kapatid. Isa na dyan yung sinasabi sa Mark 12:30-31, love your God whole heart, mind, and strength, and soul. And love your neighbor as yourself. Amen? So mga kapatid, pag sinabing pananalig, mga kapatid, mayroong mga hakbang para mabuo yung pananalig, mga kapatid. Ano po? Kailangan sabi dito ay paniniwala. Hello? No? Sabi ng Hebrew 11:6, at hindi kinalulugan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ako, mga kapatid. So, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay yung bang unang gagawin yung pananalig. Kasi ang pananalig, mga kapatid, para ito mabuo, mga kapatid, sabihin natin, una ay pakikinig. Tama po? No? Romans 10:17. Ang pananampalataya o pananalig ay mula sa pakikinig. At makapakinig lamang kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo. So napakahalaga, mga kapatid, ang pananalig. Mga kapatid. Kasi ang pananalig ito ay bumabatay sa ating pusong kalooban. Na kung saan nakapokus ang pusong ito. Tatandaan natin, pag sinabing puso, spiritual po yan. Hello? Mga kapatid. Kaya pinakailangan ang bawat isa sa atin ay huwag mag-alinlangan. Kasi ang pag-alinlangan ay napakalaking kasalanan. Mga kapatid. Ano po? Pag sinabing bawal na ang magpamembro kay Marites, hello? Bawal na. Kapag umaawi ba tayo kay El Shaddai, dapat huwag na tayo umawit sa mundo. El mundo. Hello? Kasi nga kapag ginawa natin, nananalig tayo sa Diyos, tapos ang kalahati, nananalig tayo sa mundo. Maging anumang gawa ng mundo. Kaya kung titignan natin, ang pananalig, ito'y bumabatay sa pagsunod ng kautusan, mga kapatid. Kaya tignan natin, simula kay Solomon, at si Solomon ay sumuway, bandang huli, ang utos sa kanya, huwag kang mag-asawa ng taga-ibang bansa. Kasi akayin ka sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bandang huli, ang dami ng inasawa. International. Bukod sa mga alipin. At naakay siya at maging siya ay nagpagawa pa ng mga ribulto. Kaya mula sa kanya, doon nahati ang Israel. Na dati ay isa, ay nahati dahilan sa pagsuway.
Simula noon sa kanyang mga anak na si Roboam, ay nahati na. Halos 2 lang tribo ang sa kanya, at ang napapunta na 10 tribe ay kay Jeroboam ay kung saan ang 10 na ito sa hiti o sa punong sundalo ni Solomon kay Jeroboam. Simula noon, ang salita ng Diyos hindi na napapansin. Kaya maging ang templo na doon tinangda ni Yahweh ang kanyang pangalan na sino man pumasok doon at sumamba ay tutugunin. Pero hinayaan ng Diyos na mawasak ang buong templo dahilan sa kawalan ng pagpapahalaga ng utos ng Diyos. Alapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kapag sinabing mataas ang iyong oras, pero hello? Anong bawal sa'yo? Litson. Sabi na narinig ko, kahit na bawal, kainin ko ito. Pag mamatay, baon. Pag bumalik, gamot. Tama bang rason yun? Mga kapatid? May mga rason naman kapag hindi na kaya ang kabuluhan sa gawain, umaalis. Lumilipat sa ibang sikta. Hello? Ang rason baka doon ako makatanggap ng kapahingahan. Doon ako makatanggap ng kagalingan. Pero marami na kung na-encounter natin mga kapatid. Yung iba, coordinator pa. Lumipat sa ibang sikta, doon natuluyan namatay. Mga kapatid. Tignan natin ang tignan mo sa iyong kapaligiran ngayon. Ilan yan sila? Naigit? 200. Pero maniwala kayo sa hindi. Ang mga worker dito dahil sa naging matatag, hindi give up, nagpatuloy sa pagtugon at pagdadalo, paglilingkod kay El Shaddai, na dati, sabi ng coordinator, Brother Ruben, bakit ganito? Dry na dry. Hello? Kasi ang dumadalo ilang piraso na lang, wala pang 10. 3, 4. Tapos ang coordinator, lasing pa. Hello? Nabutan niyo ba yung coordinator dyan? Matangkad? Bawat gawain yung lasing. Hindi ko sinisiraan, kundi ang katotohanan ng mga kapatid. Pero yung mga sumunod ng mga coordinator ay hindi sumuko, mga kapatid. So, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay nasa bawat isa sa atin. Kinakailangan ang bawat isa magbitin, makatupad, makasunod sa kalooban ng Diyos para ang bawat isa ay magkakaroon ng kapahingahan at kagaanan sa buhay. Ang kahirapan, isang pabigat po yan. Yung karamdaman, iba't ibang karamdaman, halos walang magaling, paulit-ulit, mga kapatid. Take ng mga resita ng doktor hanggang sa mapintuhan ang kidney. Doble ang karamdaman ng yan. Ubos na ang pera, hindi pa gumaling. Pero maniwala kayo sa hindi, hanggang sa mamayang sa healing message, patuloy tayong makinig at magnilay ng salita ng Diyos. Ako'y naniniwala, uuwi ang lahat na higit na pinagpala, pinagagaan sa gitna ng kabigatan, pinagagaling sa gitna ng karamdaman. Amen? Mayroon po akong tutunghayan, mga kapatid, sa Romans chapter 5, verse 1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan
sa harapan ng Diyos. So dahil sa pananalig, may nabanggit doon na magkakaroon na tayo ng kapanatagan. Kasi ang hindi man kayang mapagaling ng doktor, kapag ang anak ko'y lumapit sa Diyos, manampalataya sa Diyos, mga kapatid, ay kaya ng Diyos na bigyan tayo ng total healing. Ang tawag doon ay lubusang kagalingan. Kagalingan physical, literal, at kagalingan spiritual. Amen? Huwag po tayong manghinawa sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. Hindi lang tayo tumutugon kapag anniversary. Kundi sa bawat gawain dito sa inyo sa Lagundre, tuwing Friday, ay dadalo po ang bawat isa sa atin. Sapagkat ang pakikinig ng salita ng Diyos, yan ay pagkain ng ating espiritu at kaluluwa. Ika nga sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang ang tao na bubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng mutawi sa bibig ng Diyos. Mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Asa kamay ang may problema sana? Isa, dalawa, tatlo, apat. Tas ang sister wife, asa kamay. May problema sa husband. O isa, lupa. O kaya husband. May problema sa sister wife. Ginagawa na ang lahat-lahat para masolve, pero hindi pa rin, paulit-ulit pa rin. Maniwala kayo, ang hindi kayang masolve natin, sinubukan na natin, paniwalaan natin sa ating pagdalo ngayon at sa masunod na gawain, tuwing Friday sa lugar na ito, ng Lagundre, mga kapatid, maniwala kayo. Gagawin ng Diyos upang ikaw at ako, ang problema, kabigatan ng pamilya ay binibigyan ng solusyon. Palakpakan natin ang Diyos. At sa oras na ito, ay inahan ko na kayong lahat na magsitayo. At patuloy pa pong ihanda ang sarili. Hallelujah. Amang banal na dakila makapangyarihan sa lahat, kahabagan niyo po ang bawat isa na sa'y tumugon, lumapit. At kayo po, O Lord, ang nakakabatid ng kanila pong mga needs, mga pangangailangan. Ito man ay literal, physical, ito man ay spiritual. O Diyos, abutin niyo po ang bawat isa na kung saan patuloy ng papakumbaba. Patuloy sa iyo'y nagbibigay ng panahon. At ikaw man din ang magyaway ang inuna ngayong hapon. O Lord, walang imposible sa iyo. Ang hindi namin kayang magawa, kaya mong gawin, dahil walang imposible sa iyo. O Lord, maraming salamat sa napakalaking opportunity na ako po'y makapagbahagi sa harapan ng maraming kapatid na ito. Mabuti niyo po nawa, susunod sandali, maging ang lahat pa mag-perform sa anniversary ito. Maraming salamat po, Lord, sa iyong papuri parangal pagsamba ng aming ibinabalik sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Happy 31st anniversary. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Salamat sa kapatid, Brother Mel, sa kanyang magandang inspirasyon. Amen. Sige po, huwag na po tayo